Ang Munting Prinsipe. Nagkakilala ang tagapagsalaysay na isang piloto at ang munting prinsipe nang bumagsak ang eroplano ng piloto sa disyerto ng Sahara. Habang pinag-iisipan niya kung paano aayusin ang nasirang eroplano at kung saan kukuha ng dagdag na makakain at maiinom, ay dumating ang munting prinsipe. Nagpaguhit ito sa kanya ng isang tupa at pagkatapos ng ilang ulit na pagguhit, nakuha rin niya ang guhit na nagustuhan ng munting prinsipe. Isang kahong may ilang butas at paliwanag na ang tupa ay nasa loob ng kahon. Dito nagsimula ang hindi pangkaraniwang pagkakaibigan ng dalawa. Ang munting prinsipe ay nagmula sa planetang halos kasinlaki lang ng isang bahay, ang planetang 325 na tinatawag ng mga taga-daigdig na planetang B612. Labis niyang minamahal at iniingatan ang kanyang munting planeta, kaya naman binabantayan niya ang pagtubo ng puno ng baobab mula sa buto nitong nagkalat sa kanyang planeta. Kapag kasi napabayaang lumaki ang puno ng baobab, ay tiyak na wawasakin nito ang munting planeta. Isang araw, isang rosas ang tumubo sa planeta at ito'y labis na minahal ng munting prinsipe. Gayunpamay sumama ang loob ng prinsipe sa rosas dahil sa isang pagsisinungaling o pagkukunwaring kaniyang nagawa. At ang prinsipe nagbalak lumayo. Sa araw ng kanyang paglayo'y humingi ng paumanhin ng rosas at sila'y nagkabati, subalit itinuloy pa rin ng prinsipe ang kaniyang paglisan. Sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang planeta, ay nakakilala siya ng mga taong sa pananaw ng munting prinsipe ay abala sa mga bagay na wala namang halaga o walang katuturan, tulad ng haring wala namang nasasakupan, ang hambog na gustong-gustong siya'y hinahangaan kahit wala naman siyang nagagawang kahanga-hanga, ang lasenggong umiinom dahil sa kahihiyan sa kanyang pagiging lasenggo, ang mangangalakal na naguubos ng kanyang buong panahon sa pagbibilang sa mga bituin sa paniniwalang ang mabibilang niya'y mapapasa kanya, at ang tagasindi ng ilaw na hindi nauunawaan kung bakit kailangan niyang gawin ang pagpatay-sindi sa ilaw, subalit ginagawa pa rin niya dahil ito ang tungkuling nakaatang sa kanya. Napag-isip-isip ng prinsipe na sa mga taong nakilala niya sa kanyang paglalakbay, maaaring napagtatawanan ng iba ang tagasindi ng ilaw, subalit para sa kanya, ang taong ito ay natatangi dahil siya lang ang kaisa-isang nag-isip sa kapakanan ng iba maliban sa kanyang sarili. Sa ika-6 na planetang kaniyang dinalaw ay nakilala niya ang isang heograpo na walang nalalaman tungkol sa mga anyong lupa at anyong tubig na nasa kanyang planeta. Subalit itong nakapagmungkahi sa kanyang magtungo sa planetang daigdig. Mula rin sa heograpo ay nalaman niyang hindi nagtatagal ang buhay ng isang bulaklak. Bigla tuloy niyang naalala ang kanyang naiwang rosas at nag-alala siya para dito. Sa pagdalaw ng munting prinsipe sa planetang daigdig, ay napadpad siya sa disyerto ng Sahara kaya't ipinagtataka niya kung bakit wala siyang nakikitang tao. Sa halip, nakakita siya ng isang ahas na ang mga sinasabi nakakubli sa mga palaisipan. Sinabi nitong siya'y makapangyarihan sapagkat ang kanyang kamandag ay makapagbabalik sa sinuman sa lupaing kanilang pinagmulan. Nakakita rin siya at nakipag-usap sa isang bulaklak na may 3 talulot. Umakyat sa pinakamataas na bundok na kanyang nakita sa pag-asang may matatanaw siyang mga tao kapag nasa tuktok na siya nito, subalit wala rin siyang nakita maliban sa mga batong nasa paligid. Dito siya sumigaw at narinig ang alingaw-ngaw o eko ng kanyang boses na inakala niyang sumasagot kaya't nagdulot ng pagkalito sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakbay hanggang sa marating niya ang isang harding punong-puno ng mga rosas. Nalungkot siya sapagkat naalala niya muli ang kanyang rosas at ang kasinungalingang pinaniniwalaan niya na siya ang nag-iisang rosas sa buong mundo. Sa kanyang paglalakbay ay nakilala niya ang isang alamid. Sa pamamagitan ng alamid, kanyang napagtanto na bagamat napakaraming rosas sa mundo, ang kanyang rosas ay naiiba. Ito ay hindi pangkaraniwan kundi natatangi sapagkat ito ang rosas na inalagaan at minamahal niya. Ang rosas na ito ay kanya. Mula sa alamid, kanyang nabatid ang napakahalagang aral na ang pinakamahalagang bagay ay hindi nakikita ng mga mata sapagkat ang tunay na halaga ng bagay ay puso lamang ang nakadarama. Sumapit ang ika-8 araw ng piloto sa disyerto at sa pagtatapos ng pagkukwento ng munting prinsipe sa kanyang mga naging karanasan sa daigdig
ay naubos na rin ang kahuli-hulihang patak ng tubig na unti-unti niyang iniinom habang hindi pa naaayos ang kanyang eroplano. Pinilit siya ng prinsipeng maglakad upang maghanap ng balong mapagkukunan ng tubig. Nang makakita sila ng balon ay masaya silang uminom, subalit makikita sa kilos at pananalita ng prinsipe ang kasabikang makabalik sa kanyang planeta at muling makita ang kanyang rosas. Pagsapit ng pang-isang taong anibersaryo ng pagdating ng prinsipe sa planetang Daigdig ay siya ring araw na naayos ng piloto ang kanyang eroplano. Masaya sana niya itong ibabalita sa prinsipe, subalit nang sumapit siya sa kanilang tagpuan ay narinig niya itong nakikipag-usap. Kausap ng prinsipe ang makamandag na dilaw na ahas. Ninais niyang pigilan ng prinsipe at ang ahas sa kanilang balak na pabalikin ng prinsipe sa kanyang planeta sa pamamagitan ng kamandag na taglay ng ahas, subalit huli na. Tinuklaw na ng ahas ang prinsipe at ito'y patay na bumagsak nang wala man lang ingay sa buhanginan. Labis na ikinalungkot ng piloto ang pagkamatay ng prinsipe, subalit nabawasan ng kanyang pagdadalamhati nang hindi na niya nakita ang katawan ng prinsipe kinabukasan. Inisip niyang nakabalik nga ang munting prinsipe sa kanyang planeta at umasa siyang sana'y nagkatagpo silang muli ng kanyang rosas. Sa pagdaan ng panahon, ang kanyang pangungulila ay napupunan ng pagtingin niya sa mga bituin kung saan tila naririnig niya ang mataginting na halakhak ng kanyang munting kaibigan. Ang Munting Prinsipe. Kabanata 21. At noon lumitaw ang alamid. Magandang umaga, sabi ng alamid. Magandang umaga, ang magalang na sagot ng munting prinsipe, bagamat wala naman siyang nakita nang siya'y lumingon. Narito lang ako, ang sabi ng isang tinig, sa ilalim ng punong mansanas. Sino ka? Tanong ng munting prinsipe. Napakaganda mo. Ako'y isang alamid, ang sagot ng alamid. Halika, maglaro tayo. Anyaya ng munting prinsipe. Ako'y nalulungkot. Hindi ako pwedeng makipaglaro sa'yo, sabi ng alamid. Hindi mo pa ako napaaamo. Ah, pasensya na, sabi ng munting prinsipe. Subalit pagkatapos makapag-isip-isip ay sinabi niya, ano ang ibig sabihin ng napaamo? Hindi ka taga rito, sabi ng alamid. Ano ang hinahanap mo? Naghahanap ako ng tao, sabi ng munting prinsipe. Ano ang ibig sabihin ng napaamo? Mga tao, sabi ng alamid. Mayroon silang baril at sila'y nangangaso. Nakakatakot. Nag-aalaga rin sila ng mga manok. Iyon lang ang pinagkakaabalahan nila. Naghahanap ka ba ng manok? Hindi, sagot ng munting prinsipe. Mga kaibigan ang hanap ko. Ano ang ibig sabihin ng napaamo? Ito'y isang bagay na madalas hindi nabibigyang pansin, sabi ng alamid. Nangangahulugan itong magkaroon ng ugnayan. Magkaroon ng ugnayan? Ganoon nga, sabi ng alamid. Para sa akin, ikaw ay isa lang karaniwang batang lalaki tulad ng 100,000 batang lalaki. At hindi kita kailangan. At ikaw man ay wala ring pangangailangan sa akin. Para sa iyo, ako'y isa lang ding karaniwang alamid, tulad ng 100,000 iba pang alamid. Subalit kung mapaaamo at magiging alaga mo ako, ay kakailanganin natin ng isa't isa. Sa akin, magiging natatanging bata ka sa buong mundo. Sa iyo, magiging natatanging alamid ako sa buong mundo. Unti-unti ko nang nauunawaan, sabi ng munting prinsipe. May isang bulaklak. Sa palagay ko, napaamo na niya ako. Maaari, sabi ng alamid. Maaring iba't ibang bagay ang nakikita sa daigdig. Oo, subalit wala siya sa daigdig, sabi ng munting prinsipe. Nalito ang alamid at naging interesado siya. Nasa ibang planeta? Oo. May mga mangangaso ba sa planetang iyon? Wala. Ah, maganda iyan. May mga manok ba? Wala. Wala talagang perpekto? Himutok ng alamid. Binalikan niya ang kanyang iniisip. Pare-pareho lang ang nangyayari sa buhay ko, sabi ng alamid. Nanguhuli ako ng mga manok. Hinuhuli naman ako ng mga tao. Pare-pareho lang ang lahat ng manok at pare-pareho rin ang lahat ng tao. At dahil dito, ako'y medyo nababagot. Subalit kung paaamuhin at aalagaan mo ako, muling sisikat ang araw sa buhay ko.
Makikilala ko ang mga kaluskos ng iyong mga paang kaiba sa kaluskos ng sa iba. Ang ibang kaluskos ay nagpapatakbo sa akin upang magtago sa lunggang nasa ilalim ng lupa. Ang sayo'y magiging musikang tatawag sa akin upang lumabas sa pinagtataguang lungga. At tingnan mo, nakikita mo ba ang bukirin ng trigo sa malayo? Hindi ako kumakain ng tinapay. Walang halaga ang trigo sa akin. Walang saysay ang malawak na taniman ng trigo sa akin. At iya'y napakalungkot. Subalit ang iyong buhok nakakulay ng ginto. Isipin mo na lang kung gaano kasaya kapag pinaamo at inalagaan mo ako. Ang mga gininto ang butil ay magpapaalala sa akin ng tungkol sa iyo. At lagi kong gugustuhing mapakinggan ng ihip ng hangin sa mga gininto ang trigo. Matagal na tinitigan ng Alamid ang munting prinsipe. Paamuhin mo ako, ang sabi niya. Gustong gusto ko, sabi ng munting prinsipe. Subalit kulang na ang aking panahon. Marami pa akong kaibigang nais mahanap at mga bagay na nais maunawaan. Tanging ang mga bagay na napaamo mo ang mauunawaan mo, sabi ng Alamid. Wala nang oras ang tao upang unawain pa ang isang bagay. Bumibili sila sa mga tindahan ng mga bagay na yari na. Subalit hindi makabibili ng pagkakaibigan sa alinmang tindahan. Kaya naman wala ng kaibigan ng tao. Kung gusto mo ng kaibigan, paamuhin mo ako. Ano naman ang nararapat kong gawin para mapaamo ka? Tanong ng munting prinsipe. Kailangan mong magkaroon ng mahabang pasensya, sagot ng Alamid. Una, maupo ka ng malayo-layo sa akin sa damuhan. Susulyapan kita sa gilid ng aking mata at hindi ka magsasalita. Ang salita ay nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Araw-araw, unti-unti mong ilalapit ang iyong pwesto sa akin. Muling bumalik ang munting prinsipe kinabukasan. Makabubuti kung babalik ka sa parehong oras, sabi ng Alamid. Halimbawa, kung alam kong darating ka ng ika-4 ng hapon, ika-3 pa lang ay mananabik na ako. Sa paglipas ng mga sandali ay lalo akong magiging masaya. Pagsapit ng ika-4 ng hapon, ako'y labis ng mag-aalala at di na mapapalagay. Makikita mo sa aking mukha kung gaano ako kasayang makita ka. Subalit kung kahit nasa anong oras ka lamang darating, hindi ko maiyahanda ang puso ko para batiin ka. Kailangan mong sumunod sa nakagawian. Ano ang nakagawian? Tanong ng munting prinsipe. Ito ang mga bagay na madalas nakakaligtaan, sabi ng Alamid. Nagagawa nitong iba ang araw sa iba pang araw, ang oras sa iba pang oras. Halimbawa, may nakagawian ang aking mga mangangaso tuwing Huwebes. Tuwing Huwebes, nakikipagsayawan sila sa mga kadalagahan sa nayon. Kaya isang masayang araw ang Huwebes para sa akin. Nakapaglalakad-lakad ako hanggang sa may mga ubasan. Isipin mo na lang, kung ang mga mangangaso ay sasayaw sa kahit anong araw na gugustuhin nila, magiging magkakatulad na lamang ang bawat araw at hindi na ako magkakaroon ng bakasyon. Kaya pinaamo ng munting prinsipe ang Alamid. At nang papalapit na ang araw ng kanyang pag-alis, naiiyak ako, sabi ng Alamid. Kasalanan mo, sabi ng munting prinsipe. Hindi ko gustong masaktan ka, subalit ikaw ang may gustong paamuhin at alagaan kita. Oo, tama iyan, sabi ng Alamid. Tapos ngayon iiyak ka? Sabi ng munting prinsipe. Ganoon nga, sabi ng Alamid. Kung ganoon, wala itong nagawang mabuti sa iyo. May nagawang mabuti ito sa akin, sabi ng Alamid. At dahil iyon sa kulay ng bukirin ng trigo, dagdag niya. Balikan mo uli ang mga rosas. Ngayoy mauunawaan mong ang iyong rosas ay natatangi sa buong mundo. Pagkatapos ay balikan mo ako para makapagpaalam at ibibigay ko sa iyo ang isang lihim bilang aking handog. Umalis nga ang prinsipe upang muling makita ang mga rosas. Wala sa inyong katulad ng aking rosas, sabi niya. Wala kayong halaga. Walang nagpaamo sa inyo at wala kayong pinaamo. Katulad lang kayo ng aking Alamid noong una ko siyang nakilala. Isa lang siyang pangkaraniwang Alamid katulad ng 100,000 iba pang Alamid. Subalit kaibigan ko na siya ngayon, kaya't siya'y natatangi na sa buong mundo. At ang mga rosas ay napahiya. Magaganda kayo, subalit wala kayong saysay, patuloy niya. Walang magkakagustong mamatay ng dahil sa inyo. Maaaring ang isang ordinaryong dumaraan ay mag-aakalang tulad kayo ng aking rosas.
Pero ang rosas ko ang pinakamahalaga kaysa sa daan-daang rosas na tulad ninyo. Dahil siya lang ang diniligan ko. Dahil siya lang ang sinakluban ko ng salamin. Dahil siya lang ang nilagyan ko ng screen. Nang dahil sa kanya'y pinatay ko ang mga caterpillar maliban sa 2 o 3 hinayaan naming maging mga paru-paro dahil siya lang ang pinakinggan ko. Kapag siya'y nagrereklamo o nagyayabang o minsan kahit wala siyang sinasabi dahil siya ang aking rosas. At binalikan niya ang alamid. Paalam, ang sabi niya. Paalam, sabi ng alamid. At ngayon, ito ang aking sikreto. Isang napakasimpleng sikreto. Sa pamamagitan lang ng puso nakikita ang mga bagay na mahalaga. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi nakikita ng mga mata. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi nakikita ng mga mata. Ang pag-uulit ng Munting Prinsipe para tiyak na hindi niya makalimutan. Ang oras na ibinuhos mo sa iyong rosas ang dahilan kaya ito ay naging napakahalaga. Ang oras na ibinuhos ko sa aking rosas, pag-uulit ng Munting Prinsipe para matiyak na hindi niya malilimutan. Nakalimutan na ng tao ang katotohanan ito, sabi ng alamid. Subalit hindi mo ito dapat makalimutan. Habang buhay mong tungkulin ang sinumang pinaamo at inalagaan mo. Tungkulin mong alagaan ng iyong rosas. Tungkulin kong alagaan ng aking rosas. Pag-uulit ng Munting Prinsipe para matiyak na hindi niya malilimutan.